Hi guys, and welcome back po sa Terror Page Philippines. And sa video na to po, gawin natin ng weekly horoscope for September 23 to 29 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising sign na Scorpio. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like na rin po ng video na. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising zodiac sign nyo, sa end po ng video natin, meron po tayong link or video para dito. Sa mga gusto naman po ng kailangan po ng private reading or spell works, you can send me a direct message po sa personal account ko sa Facebook. The link is in the bio. And sa gusto po mag-support ng ating channel po para mas tumago pa, you can either use the thank you button, yung may heart, or yung join button, or you can send via GCash or Maya number po na sa baba. Tandaan na yung readings natin, they are for guidance purposes. So, we have our free will. Let's use it wisely. Scorpio, kamusta ka na ba? Okay, so tingnan natin. Sun, Moon, Rising sign. So we have here the Ten of Pentacles and time for a nap. Well, 10 kasi it's a number of end of the cycle eh. But in this case, this is a brand new cycle na kakaharapin mo. Now, Pentacles is about Earth, so anything about the physical realm. Alam mo, Scorpio, with the time for Earth, ito yung oras na hindi ka pwedeng mag-procrastinate. Ito yung oras na hindi ka pwedeng papatay-patay. If you need to, kung kailangan mo magkape, dagdagan mo yung kape mo, dagdagan mo yung vitamins mo, ito yun. Ito yung moment na yun. Kasi you know, deep inside, there's ang dami mong kailangan i-accomplish. Ang dami mong backlog, ang dami mong kailangan pagtuunan ng pansin, ang dami mong gustong, hindi gusto eh. Ano na yung punto na kailangan na tumatapos. Kasi long overdue na itong mga bagay na to. Kumbaga, andun tayo ano tayo sa point na kung saan, this is your time. This is your show. Diba, di ba? May yung kanta nga, this is your show, this is your time. Literal, oras na para magpasikat ka. Oras na para ikaw naman. Oo naman, importante naman din pa rin yung pahinga, pero kasi 'wag yung sobra, yung enough lang. Kasi ang daming nakalinya. Ito yung moment na kumbaga yung may kasabihan, "Strike while the iron is hot." Ito yun, eh. Nagbabaga ngayon yung mga nangyayari, yung energies nasa house mo, Scorpio. So, andiyon na kailangan mo ng simulan yung mga pinaplano mo. Unfortunately, ito yun, medyo may mga iiwanan ka talaga din na mo yung connections mo and yung mga iba sa inyo na mahilig ng mga konting games, mukhang kailangan natin bawasan 'to, ha? Kasi hindi healthy, nasasayang yung oras mo sa mga bagay na hindi naman essential. So, hindi ko naman sinasabing huwag kang kunyari yun yung pastime mo, mag-games, manood ng movie, or kung ano mang mga bagay 'yan. Bawasan na natin, Scorpio. Magbawas-bawas na tayo. Kasi kunin mo yung oras na yun na ginugugol mo, ilagay mo doon sa mga mas importanteng bagay. And alam mo naman kasi yung mga kailangan mong gawin, although pag tinignan ng iba, parang, ano ba yan si Scorpio, ito na naman yung ginagawa. Pero kasi meron siyang financial impact sa'yo eh. May makukuha ka, meron kang ma-attain, meron kang matatanggap. Huwag nating hayaan masayang yon. Hindi man ngayon yung fruit of yung makukuha mo yung, magandang bagay na yun, but in the long run, kumbaga parang investment, 'di ba? Hindi naman siya hindi mo naman makukuha agad yung interest, pero it adds up in time. Ito yung moment na yun na 'wag mong hahayaan masayang yung mga yan, kasi meron ka ng second chance. Pero ano ba yung nagba-block sa'yo? Two of Pentacles and to the Sea. So feeling mo stagnant ka, feeling mo walang nangyayari, feeling mo na walang walang kinakahinatnan. Dude, feeling mo lang 'yan. Sorry, diretso na natin. It's just a feeling that you have. Isang magandang at masakit na katotohanan tungkol sa feelings. Feelings can lie. Puwede siya magsinungaling at madalas magsisinungaling 'yan. So with the Two of Pentacles kasi,
Well, isa sa mga bagay na kailangan mo talagang i-relinquish o tanggalin sa sarili mo o i-detoxify is yung mga tao na sabihin natin na andun na naalala ka lang kapag may kailangan sila sa'yo. Eto yung moment na 'di ba gusto mo yung privacy mo, eh. So eto na yun, huwag kang mag-atubili, huwag kang huwag mong pigilan yung sarili mo na kunin mo yung sa'yo talaga. Magalit sila kung magagalit sila. Kasi kumbaga sa lupa, property mo yun, eh, sa'yo yun, karapatan mo yun. Kung mag-inarte sila, that's their problem. Hindi mo problema yun. Kung meron silang issue, yung para sa'yo. Inaangkin mo lang yun talagang para sa'yo. Di naman mo kailangang ikaw mag-adjust palagi. Tapos na yung moment na yun. Tapos na yung era mo na ikaw yung nag-a-adjust. This is the moment, kunin mo, eh, para sa'yo. Oo, 'pag mukha kang masama sa harapan ng ibang tao, okey lang. Ano ba naging ambag nila? Ano ba yung naging, um, nabigay nila? Ano ba yung naidulot nilang maganda? Siguro meron, pero ikukumpara natin yung nabigay mo sa na naisukli nila, wala sa kalingkingan, eh. So, sa totoo lang, hindi mo naman kawalan. Hindi naman sila yun hindi mo sila kawalan, ikaw kawalan nila. Kaya sila nag-iinarte kasi hindi ka nila magagamit, hindi ka nila sorry sa pangit ng term ko, hindi ka nila maaabuso na, hindi na nila magagamit kung anong meron ka. Siguro time naman na kung anong meron ka, eh, gamitin mo naman para sa sarili mo. Because you deserve it. Para sa'yo yun. That is yours. It is who you are. It is your, sabi nga na, birthright mo 'to. Bakit kailangan iba ang makinabang? Ikaw dapat ang nakikinabang. Ano mo kasing crowning glory mo? Ay, Diyos ko po. So, meron Knight of Pentacles tsaka The Thinker. Totoo naman, aminin ko na rin, nakakapagod minsan mag-isip. May nagsabi sa akin 'pag natutulog daw isang beses nakasimangot ako. Parang gano'n daw ako. Tapos inisip ko, wait lang, ano ba nangyari na araw na 'yun? Okey. Ang daming problema, pero hindi ko problema. Alam mo 'yun, parang 'yung sa'kin okey na, eh, manageable, pero kasi problem nung iba andun na ako 'yung nag-aasikaso. So, ending masakit sa bangs. Ang ending, ako 'yung napapagod, ako 'yung, um kumbaga ako yung nape-pressure. So, andun yung punto na it's time that you give to the universe, give them back. Alam mo yung time naman na, well, with the Knight of Pentacles talaga, time na yung focus on sa sarili mo. So what, 'di ba? Wala namang masamang maging selfish from time to time. Kasi kailangan mo din gawin yun. Kasi importante ka. Paalala lang ulit ha, may mga, andun tayo sa punto na ikaw naman dapat ang nasa gitna ng spotlight. Ikaw naman dapat yung nabibigyang pansin. Ikaw yung gusto mo naman yun dapat nasusunod. Actually, there are some of you who are planning na nag-iisip na magkaroon ng travel. Bakit hindi? Minsan kasi ano yung point na masyado niyong masyado mong sinaalang-alang yung mararamdaman ng iba. So ending, ayun, slightly naabuso nga slight, eh. Ending, naabuso ka naman. Kasi nga, andun yung point na kuha lang sila ng kuha sa'yo. Ah, kuha ka lang, andun yung point na sige lang ng sila ng sila. Alam mo minsan di mo kailangang isipin ibang tao, eh. Kasi ibabalik natin yung tanong, ikaw ba inisip ka nila, 'di ba? Go for the travel, yung mga nagbabalak niyang magbakasyon. Yung mga foundation mo ngayon, The Hermit, tsaka Fork in the Road. Dude, alam mo yun, ang dami ng pinakita sa'yo, eh, na hindi dapat 'to or mali yung magiging desisyon mo or yung punto na
ano, na hindi mo dapat ginagawa 'tong bagay na 'to o hindi mo dapat ginugugol yung sarili mo dun sa mga bagay na yun. Kapatid, Scorpio, talino ka naman, eh. Water sign ka, 'di ba? So, nararamdaman mo, ano yung dapat mong maramdaman o ano yung mga warnings sa'yo. Alam mo yung card of the hermit, siguro andun yung point din 'no, na sa sobrang nasanay ka na ikaw yung nagbibigay, sabi nung card of the hermit sa'yo, nung point ngayon na point na binabaliktad ng universe na magbibigay ka naman sa sarili mo, andun yung point na tataranta ka na. Andun yung point na naguguluhan ka, kasi nasanay ka. Natutunan mo na ikaw lagi ang nagbibigay. Natutunan mo sa sarili mo na ikaw lagi yung gumagawa. Na hindi mo tuloy alam paano magbigay sa sarili. Alam mo sabi ng cards din sa'yo, sabi ng fork in the road, this is a decision na kailangan mong gawin. Ito na yung point na kailangan mong gumawa ng paraan para piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo, yung mga bagay na magbibigay ng dagdag na kaligayahan para sa'yo. Masama siguro yun, 'di ba? Choose yourself. Choose yourself. Again, ulitin ko, choose yourself. Recent past, Two of Swords and TikTok. Alam mo yung two kasi is about balance and Swords is about air, about sa pag-iisip natin. Yung TikTok is about time. Binigyan ka ngayon ng, alam mo yung point before na parang so much, ay, iba, magkamali ako sabihin, so many things to do, so little time. Actually, ngayon may time ka na. Alam mo ba't ka naubusan ng oras before? Kasi ang dami mong non-essential na ginagawa. Yung responsibilidad na dapat hindi mo inaako. Siguro gano'n talaga 'no, naging malaki masyado yung puso mo. Nandoon na masyado mong sinaalang-alang to the point na naging toxic. Kasi totoo naman 'di ba? Alalahanin natin lahat ng sobra is masama. Kaya nga 'di ba may kanta yung, "Too much love can kill you." Totoo. Kasi sumobra na yung pagbibigay mo, eh. Yun yung nag-cause para ma-drain ka bilang ikaw. Para para andun yung mahapo ka. Kaya kung mapapansin mo Scorpio, iko-compare mo yung sarili mo din, siguro physically iba sa inyo, iko-compare mo yung itsura mo a few years ago, 5 years, ganyan, 4 years ago. Compared mo ngayon, mas okay ka. Kasi dati ang dami mo masyadong hina-handle. Ang dami, yung tulog mo dati kulang na, para ano, alam mo yun, parang ilang oras lang talaga na hindi mo naasikaso yung sarili mo. Alam mo Scorpio, ano, you were just trying to help them get into balance. Maayos yung mga bagay kasi ma-happy ka. Pero habang ginagawa mo siya, sarili mo naman yung napabayaan. Sarili mo naman yung hindi mo naasikaso. Ano bang development para sa'yo? Eight of Pentacles, chaos and conflict. Well, 8 kasi is about power, and Pentacles is about earth, lahat ng physical. Alam mo, paano ba 'to sasabihin? Wala namang masama kasi na, well, marami naman sa inyo talagang gagawa na nito, eh. Siguro nandun yung point na mag-expect ka na lang ng may mga tao na may mga magsasalita habang nakatalikod ka. Sanay ka naman, mga tao na biglang iba na yung tingin sa'yo, mga tao na nagiging masama ka sa paningin nila. Okey lang yun, ang importante ikaw masama sa paningin nila, sila masama talaga yung mukha, masama ugali. Bakit? Bakit nagiging gano'n? Kasi with the Eight of Pentacles, uunahin mo na yung sarili mo. The things na gusto alam mo yung tipong kakainin mo yung mga food na gusto mo, bibili mo yung gamit na matagal mo ng gusto,
or mag-i-invest ka dun sa mga items, sabihin libro, like me, tarot cards, ayan, oracle cards, o yung travel na gusto mo na hindi mo ano yung mga sasabihin ng ibang tao, enough na tayo doon. Kumbaga andun na yung point, Scorpio, na sasabihin mo na parang enough na yung toxic na relationships na 'to. Yung tipong kailangan lahat bawat galaw ko, iisipin ko ano mararamdaman nila. Tama na. Kaya nga meron tayong chaos and conflict. Hindi magsisimula sa'yo, eh, sa kanila yung problem. As long as hindi ka ang problem, wala tayong problema dun. Hayaan mo sila. Kung nagkakagulo sila kasi hindi ka na nila maabuso, problema na nila yun. Importante, inner peace. Well, dinner peace gusto ko. Natin natin na yung physical environment mo. So, meron tayong Queen of Wands and Truth Be Told. Ang Queen kasi, ano to, older female. Si Wands, so fire, passions. Pero since Queen din siya, andun na, ano siya, water element din siya. And with the truth be told, alam mo, hindi kita masisisi na siguro after how long, babaguhin mo na yung pananaw mo sa mga tao. Dati kasi, ang dami sa inyo, ang nakikita nyo, yung goodness sa pwedeng maging siya. Sabihin natin, nakita ka ng basura. Ang nakikita mo dun, ano yung pwedeng maging magandang kalabasan ng basurang yun kung aasikasuhin mo. Ano yung pwedeng maging magandang um, art. Parang gano'n, nakikita mo sa tao, okay, magulo yung buhay niya, ganito siya. Pero andun yung point na binibigyan mo ng tinignan mo yung positive side. Naku, kapag natulungan ko siya baka puwede siya maging gan'to o tumino yung ganyan, magiging masaya magulang niya or magiging okey, sige andun tayo, maganda yon. Kasi nagkakaroon tayo ng positive outlook sa isang towards another person. Pero kasi ang mga taong let's say nasa paligid mo, iba kasi yung ano nila, eh, mindset nila, eh. Parang nakikita nila as weakness yung ginagawa mo. Nila na parang, puwede kong abusuhin 'to kasi mabait naman. Pero ngayon, with the truth be told, magbabago na yung perspective mo, eh. Hindi ko mahintay, Scorpio, bumalik yung ugali mo talaga na kaya mo mansomplang ulit ng tao, yung mambara. Kasi oo, masakit pakinggan yung mga real talk, pero minsan kasi kailangan, eh, bigyan mo ng isang bagsak talaga, eh. Alam mo, nami-miss ko, hinihintay ko na maibalik mo yun, hinihintay ko na maging gano'n ka ulit. Kasi kapag naging gano'n ka, boundaries ang ilalagay mo talaga. And ewan ko na lang kung meron talagang maka-abuso pa sa'yo, kung may makalusot man ang galing nila. Pero sabi ng emotional environment mo, we have here is the Queen of Cups and New Life. Okay. 'Di ba sabi ko nga Queen, ano siya, female, older female, tas Cups, tapos parehong water, New Life. So, pero naka-reverse. Mo, ah, Scorpio, um, gusto ko yung sinabi ng ano, eh, ano ang palabas, The Mummy yata, yung death is only the beginning. Totoo. Kasi 'di ba, para magkaroon ng isang bagong bunga o magkaroon ng bagong halaman, kailangan mamatay nung bulaklak na mayroon ng buto. Tapos may yung or may prutas, kailangan niya mamatay para maitanim siya ulit. Same thing with you. Ang dami ngayong alam mo yung maturity na gagawin mo, I like kasi na ang gagawin mo na kasi dun sa mga tao na lumalapit sa'yo, maybe asking for help or hingi ng comfort, ang gusto kong gagawin mo dito, parang motherly approach na, oo, sabihin natin yung nanay na, yung typical na nanay nung mga 80s or 90s. Ayan. Yun yung mas magandang description sa kanila. Yung tipong andoon na may heart
sila sa anak nila, pero andun yung discipline. Andun na 'pag sinabi ng nanay na hindi, hindi. Yung hindi yung nanay ang mag-a-adjust kung hindi yung anak, na yung discipline is very clear. Now with the new life here, yung punto na kapag hindi nila gusto yung pamamaraan mo ng help, ano yung linya mo, andiyan yung pinto, puwede ka na umalis. Yung hindi yung alam mo yung ano, meron ka ng development na may mga tulong na kailangang gawin hindi sa yung tulong ibibigay is hindi pinansyal. Pero minsan yung hindi pagtulong, yun yung pamamaraan mo ng pagtulong. Very good. I like how you are presenting yourself now. Now, ano ba yung hopes and fears mo? Sorry. So, the tower, tapos soulmate. Ang gulo mo din, eh, 'no? Alam mo yung tipong urong-sulong. Gusto mo, pero ayaw mo. In terms of relationship 'to, kasi with the card of the soulmate. Tapos the tower. The tower is about ano kasi communication. Bigyan kita ng background, Si tower kasi sabi ng mga ibang historians ng tarot, inspired daw 'to ng Tower of Babylon or Babel pala, Tower of Babel. Do'n sa Genesis na kung saan isa lang lengguwahe ng mga tao tapos nag-decide sila na gawa tayong tore mas mataas pa sa langit para mas mataas tayo sa Diyos. Tapos nung nakita ng Diyos, ginawa niya, pinag-iba-iba niya yung lengguwahe. So, kaya nagkaroon tayo ng maraming language sa buong mundo. Gano'n din yung sa'yo. Yung heart mo is willing to love but your mind is telling you no. Ano talagang gusto ko. Siguro andun yung fear kasi 'no? Ang hirap kasi din sa part mo, Scorpio, ang team song mo 'pag nagmamahal ka, regardless ng klase ng pagmamahal, romantic man 'yan, sa friends, family, all or nothing ka kasi. So either nagmahal ka or hindi ka magmamahal, 'di ba, Mikay? So andun yung punto na hindi mo pala talaga nahanap the right person. Kasi you have yung fear when you want to trust someone, iba kasi yung happy ka nakasama mo siya. Pero iba kasi din yung ano, yung punto na kalmado ka, you feel safe, ramdam mo na okey ka pagkasama siya or yung mga taong 'to. It reminds me, sinabi din sa Bible that perfect love drives away fear, which is totoo. Kasi kung talagang love yung nararamdaman mo, wala kang mararamdamang takot, wala kang mararamdamang kaba, wala kang mararamdamang pagkaalinlangan. Ano ang gamitin mong sign? Are you at peace with the person or may takot ka ba? Ngayon kung takot na nararamdaman mo, saan nanggagaling? At most of you guys, nanggagaling 'to sa takot na ma hindi maloko yung term, eh. Ah, sa English siya betrayal. So, ano, ang lalim ng Tagalog mo, magpa-ano, makalunya ka, lalim, 'di ba? Yung ilaglag ka, yun yung kinakatakutan mo, eh. Gusto ko nga isang quote sabi dun, "Hindi daw tayo takot sa mataas, takot tayo sa pagkalaglag natin." Use it as a sign kung eto na ba talaga yung kailangan mong sundan na love. Hmm, kasi kung yun ba talaga yung love na para sa'yo. Okey, so ano bang outcome natin, Scorpio? So we have here the Knight of Swords and Happy Happy. Now for this coming week, andoon na medyo talagang siguro aside mo muna yung mga bagay na parang, ay, parang yung mga linyahan natin, na deserve kong magbakasyon, deserve kong mamasyal, deserve kong mag-shot. Set aside mo muna siya. You're gonna set it aside kasi alam mong may mga items ka na kailangan mong unahin.
May mga responsibilities ka towards sa sarili mo na kailangan mong bigyang pansin. May mga bagay ka na kailangan mo munang tapusin at bigyang at andun na maging focus ka do'n. Yes, it may not look that happy for now. Ito yung maganda dito eh. Yung mga gagawin mo, ifo-focus mo yung sarili mo, pwedeng sa work to or business or personal development. Hindi mo man ma-achieve yung benefit niya ngayon. Ang ano to long term. Medyo pwedeng after 2 years, investment na nag-grow. Kumbaga, pinaghirapan mo siya for the meantime. Nag-sacrifice ka ng mga minor things, minor happiness mo. Pero ang kapalit nito are big blessings. So don't stop procrastinating. Laban mo na to. Lalo pa ngayon, you have all the time na magagawa mo yun pag nawala itong mga tao to. So I hope nakatulong yung reading natin sa'yo. At tandaan, yung reading po natin, they are for guidance purposes. May free will ka, gamitin mo ito na maayos. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po ng video natin. At kung kailangan nyo po ng private reading or spellworks, pwede nyo po ako i-message sa personal account ko po na sa ating Facebook. The link is in the description. And sa mga nais pong suportahan ng ating channel, you can do so by clicking the join button or the thanks button, or pwede po kayo mag-send donation via Maya or Gcash number is on the screen. So, Scorpio, maraming maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita ka tayo very soon. And all the way here from La Trinidad Benguet with me, kay keep safe and see you soon, guys. Thank you.